sa simbahan at sa kapwa. Bukas ang paanyaya para sa mga kabataang may edad 13 hanggang 39 na taong gulang, ngunit wala pang sariling pamilya, binyagang Katoliko at may bukas na pusong maglingkod at mag-alay ng oras, kakayahan at sarili sa Diyos, sa simbahan at sa kapwa. Para sa mga nagnanais sumali, maaaring lumapit kay Sister AC Santos o sino mang miyembro ng Komisyon ng Kabataan. Maraming salamat po at naway tumugon tayo sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Simula sa buwan ng Setyembre ay magkakaroon na ng pakumpisal tuwing araw ng Miyerkules pagkatapos ng banal na misa ng ika-6 ng umaga at mayroon rin na pakumpisal sa ganap na ika-4 at kalahati ng hapon na susundan ng banal na misa sa ika-5 at kalahati ng hapon. Sa diwa ng ating pagdiriwang ng banal na misa, ito ay ating ialay sa ating mga kapatid na nagpapasalamat. Rudy at Merly Enriquez at pamilya, Fred at Tess Bondok at pamilya, Loren at Meli Garcia at pamilya, D. Henry Alcantara at pamilya, Pamilya Barreto at Kalalang, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz at pamilya, Maricel Sanchez at pamilya, Simeona Meneses at pamilya, Attorney Rainier at Anson Yebra, Dory Lisa, Rona at Baby Coronel, Teresa Bay at Brian Pastoral, Ikme Community, Jenny, Carlo at Caleb Sanico, Emelita Huwat at pamilya, Angelita Baltasar at pamilya, John Koji at Joko Javier at Leonardo at Dolor Cruz at pamilya, Pamilya Halos, Pamilya Sevilla, Toto at Dolor Cruz at pamilya, Delphine at Sherry de la Cruz at pamilya, Dennis at Doktora Lara de la Cruz, para sa kaarawan na Rodolfo Bardeleon, Nelia Balingit, Arian Adenig, Andrew Agustin, Boy de Jesus, natatanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano at pamilya, John Kenneth Agustin at pamilya, Cyrus Agustin at pamilya, Linley Valderrama at pamilya, Amber Mercedes at pamilya, Rodi at Sonny Rivamonte at pamilya, Miguel Anthony Fedelino at pamilya, Sanisan at Legaspi family, Annalyn Esmilia at pamilya, Basil at Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin Enerland III, Olan at Tess Anastasio at pamilya, Doktora Liana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Marian Joyce Rivera, Georgina Leonor Lee, Benny at Mercy Raimundo, Janelle Bulaong, Priscilla Anastasio, Abigail de la Cruz, Carmelita Bautista, Pastora Bernardo. Gayon din para sa kaarawan ni Mertig Marcos, para sa kagaling ni Merly Marcos, gayon rin para sa kagalingan ni Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Flor de Lisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarín Santiago, Archie Banyas, Lolet Sevilla, Teodoro Cruz Jr., Nolecita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Ladera, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Celis, Edin Rosales, Martina Agacero, Salinda Kaubik at Jeremy Vale. Sa pagkakaroon ng supling, nina Mervin at Marie Cris Policarpio, Austin at Jamie Lynn Coshi, Roberto Jr. at Maria Teresa Silverio, Sernan at Jenny Rivera, Jerome Vincent at Maureen Delgado, Erwin at Marlene Tortal, Earl Michael at Felisa Faye Sumage, John Steven at Crizar Anastasio, Nilo at Jennifer Pamiroyan, Mark Jason at Cheryl Valdez, Reynaldo Jr. at Nizen Pañez, Arnulfo at Jacqueline Mapalo, Juvenal at Maria Raca, Rod Rainier at Maria Evan Grace Cahayon, Joe Francis at Mary Charmaine Doliente, Neil Patrick at Candy Virgie Doliente, Joel at Sherry Cahadas, Reniel at Catherine Sevilla, James Anthony at Andriel Martin, Renz at Christine Fajardo, Jonathan at Elizabeth C. Lian at Nika De Pusoy, Liwin at Elaine Chua, Aladin at Lorna Roque, Gino at Rege Marquez, Alvin at Kat Santiago, Christian at Rona Angat, Ralph Gabriel at Janela Deras, Joseph Michael at Vanessa Jobson, Derek at Ina Rose Kabuyaw, RJ Kenneth at Leia Geneva Padaw, Jeffrey at Kazarina Ann Policarpio, Kenji at Colleen Aquino, John Carlo at Joanna Bay Bertuccio,
para sa mga kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na sina Reverendo Padre Jesus Palileo, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo Epifania, Delfin Felisa, Salustiano, Maria Purisima, Francisco Maria, Trinidad Felomena, Constantino Amado, Juanito Leoncia, Aliu Godofreda, Leocadia Timoteo, Senon Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edilberto, Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Pascual at Natividad Capiral, Erlinda Capiral, Loreto at Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babhuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo at Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Cieltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Arman Peregrina, Bartolome at Cristeta Ramos, Floro at Zenaida Resurrection, Ferdinand Resurrection, Felipe at Leonor Rivamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mar Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito at Maria Silverio, Alberto at Rolita Pagia, Apolonia at Clarita Ramos, Arturo Bernardo Sr., Ricardo Joseph, Gilbert Rodriguez, Galo at Veronica Espinosa, Ruben Huwat Sr., Enrico Huwat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huwat, Noli Kapalad, Armando Huwat, Lita Hermosa, Florita Huwat, Allen Mabulay, Pedro Jr. at Beatriz Amalia Jose, Ilya Joseph Jesus, Jose de la Cruz, Ernesto Sarmiento, Ricardo at Felicitas Cagia, Renato Sevilla, Cesar at Mirna Florido, Carlos at Aurea Florido, Fermina Tremihia Florido, Eulogio at Virginia de la Cruz, Augusto at Salvacion de la Cruz, Nari at Leticia Chablani, Dennis Serdone, Henry Nava, Flaviana Vivar, Pablo at Manuel Reyes, Eugenio at Benita Santos, Cirilio at Simeona Santos, Vicente at Leonilas Solomon, Catalino at Venancia Osiones, Lina Osiones, Ricardo at Zenaida Jacob, Ireneo at Silveria Concepcion, Benedicto at Virginia Concepcion, Sofia Sagritalo, Buenaventura at Trinidad Ramos, Abelardo at Aurelia Alarcon, Romulo at Eufrosina Andrade, Adolfo at Alejandra Ansorge, Lourdes Blanco, Moises at Carmen, Cristina Santos, Romeo Flores, Memoracion Lopez, Elena Cos, Roberta Marcelino, Celina Reyes, Corazon Valeriano, Angelita Raimundo, Guillermo at Hanwaria Carpio, Jesus at Norma Flores, Normita at Julian Kaubig, Domingo at Agripina Balingit, Pio, Antonio, Rodrigo at Epifania, Rolando Balingit, Michael Caridad, Remedios Maniosca, Lucena Flores, Raimundo Flores, Arlene Flores, Brigida Flores, Esther Flores, Michelle Grace Angeles, Demetrio de la Cruz, Rosita Villarasa, Oring de la Cruz, Carmencita Loreles, Esther Loreles, Teofilo Loreles, Elenita Fajardo, Roberto Fajardo. Para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din para sa pasasalamat ni Dayan Arroyo at para sa mabilis na kagalingan ni Elnora Mercado.
Ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Darating ang mga tao sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sa liturhiya, ang pagtitipon natin sa hapag ay anino lamang ng hapag sa kaharian ng Diyos. Ang mga makikisalo roon ay yaong nagmahal sa mga utos at tumanggap sa pangako ng Diyos. Makipot man ang pintuan nito at isasara sa takdang panahon, dito lamang natin matatagpuan ang tunay na kasiyahan sa piling ng Diyos. Sa turo ng simbahan, ang kaligtasan ay hindi dumarating na parang isang mahika, kundi sa maliwanag na ugnayan ng biyaya at ng pananampalataya, ng naunang pag-ibig ng Diyos at ang ating pagtitiwala at malayang pagtanggap nito. Ating awitin ng pambungad na awit. Sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magsikap tayong makapasok sa makipot na pintuan ng ating kaligtasan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, dala mo'y apoy na nagpapadalisay sa mga sumusunod sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesu Kristo, habilin mo'y maghanda at magbantay para sa pagdating mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, paalala mo'y iwasan ng kasakiman at pagsikapan ang tunay na kayamanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Sa lahat papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Na nag-aalis ng mga maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Papuri sa Diyos. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon na siya ang nagpaparusa sa lahat ng bansa. Gayunman, ipahahayag nila sa lahat kung gaano siya kadakila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Haban, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ng sulat sa mga Hebreo na ang pagpaparusa ay paraan ng pagtutuwid ng isang ama, na siyang patunay na tayo ay inaari ng Diyos bilang kaniyang mga anak. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag pang hinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat ang pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan ng yon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan
at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na kailangan nating pagsikapan ng pagpasok sa makipot na pintuan. Matapos ang pagtuturo at pagtutuwid, tanging ang mga nagsikap na tumugon at maging tapat ang maliligtas. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan niyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin niyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kakaunti ba ang maliligtas? Sabi ko nga sa inyo, minsan kapag merong namamatay na kakilala natin o kapitbahay natin, at minsan nagtatanong tayo, ano ang sanhi, ano yung cause of death. Minsan yung siraulo nating kaibigan o kapitbahay, sasagutin tayo, nakalimot sa paghinga. Sino nga po ba ang tao na nasa matinong pag-iisip na kalilimutan ng paghinga? Wala po. May mga taong nakagagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan katulad ng pagpapatiwakal
o pagkitil ng sariling buhay. Dati, ang mga katulad nitong klase ng kamatayan ay hindi pinapasok sa simbahan. Yung old practice natin, hindi natin pinapasok o minimisahan sa loob ng simbahan ang isang tao na nagpakamatay. For what reason? Anong kadahilanan? Una, yung tao ay nagkasala. And one of the sins that that person committed ay yung tinatawag nating despair. Yung kawalan ng pag-asa. Bakit po isang kasalanan o malaking kasalanan yung kawalan ng pag-asa? Kasi kapag ang tao nawala ng pag-asa, kapag ang tao sumuko o ang isang mananampalataya sumuko, para bang sinabi niya, wala namang magagawa ang Diyos eh. Diba? And yet, we say, we profess, God is Almighty. Makapangyarihan ang Diyos. Kapag sinabi natin, God is Almighty, ibig sabihin, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga, yung mawalan ka ng pag-asa, kulang na lang sabihin mo, wala namang magagawa ang Diyos sa buhay ko eh. Diba? Kaya po yun. Other than that, diba, the giver and the source of life, ang nagbibigay at pinanggagalingan ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Siyang nagbigay at siya rin po ang may kapangyarihan na bumawi nito. Kaya nga totoo minsan may mga kamag-anak tayo o mahal sa buhay na merong malubhang karamdaman. Minsan kulang na lang i-wish natin, Lord, kunin mo na. Diba? And yet, hindi naman natin pinapatay. Kasi we respect the author of life. Kaya nga rin po, diba, sa simbahan, hindi natin sinasang-ayunan yung tinatawag nating death penalty. Hindi rin natin sinasang-ayunan yung mga bagay na kontra sa buhay. Hindi natin yung sinasang-ayunan. Kasi nga po, the author of life, the giver of life, is no other than God Himself, ang Diyos. Ngunit, sa panahon natin ngayon, tinatanggap na natin at minimisahan sa loob ng simbahan yung nag-commit ng suicide. Ano bang ibig sabihin nito? Lumambot ba o nagbago ba ang pananaw ng simbahan? No. And yet, anong dahilan? Kasi, sabi nga natin kanina, walang tao na matino na hahangarin na mamatay. Walang taong matino. Kaya ang presupposition natin that that person committed suicide because he or she is not in the right state of mind. Wala sa katinuan. Kasi sabi ko nga sa inyo, normally, ang tao, anong gusto? Mabuhay. Wala pong tao na hangad ng mamatay. Unless may sira ang tuktok. Ngayon, ang tanong, matino po ba kayo? Matino po ba tayo? Ang matinong tao, hindi naghahangad ng masama sa sarili. Hindi naghahangad ng masama sa sarili. At maging sa kanyang kapwa-tao. Ang matinong tao, hindi maghahangad ng masama. At kung tayo matino, sasabihin ko sa inyo, higit na matino ang Diyos. At kung higit na matino ang Diyos, hindi niya hahangarin ang kapahamakan ng sino man sa atin. Kaya nga, di ba, sinasabi sa atin sa mga pagbasa, sa mabuting balita, ang Panginoong Hesus, lumilibot sa kanyang mga dinaraanan, anong ginagawa niya? Nagtuturo siya. Bakit siya nagtuturo?
Kasi ayaw niyang mapahamak yung tao. Kaya nagtuturo. Kaya nga rin nagpadala ang Diyos ng mga propeta. Nagpadala ng mga tao upang turuan yung mga tao at paalalahanan para hindi sila mapahamak. Di po ba yun? That's the very reason kung bakit God would send prophets, people na gagamitin niyang instrumento para yung tao iligtas, malayo sa kapahamakan. Bakit nagpapagaling? Kasi nga, ang hangad ng Diyos, gumaling tayo, maging healthy. Never that God willed o ninais na mapahamak ang sino man sa atin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung matino tayo, mas higit na matino ang Diyos. Nitong nakaraang linggo, binigyang diin natin sa ating pagninilay na hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin, bagkus tayo ang lumalayo sa Kanya kapag tayo gumagawa ng kasalanan. Sin alienates us from God. Not because God is distancing Himself from us. Hindi ko lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo sa Kanya. At sabi ko nga, ang kasalanan does not only alienate us from God, but it also alienates us sa ating sarili, sa ating totoong pagkatao, sapagkat tayo ay nilikha na mabuti. Di ba, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, and God created them good. Oh. Meron bang ipinanganak na magnanakaw na? Wala po Wala po. Kasi, gusto lang ipaunawa sa atin, from the start, ang tao, ang lahat ng nilikha, ay mabuti. Na po. Ano pa? Sabi ko nga rin sa inyo, ang kasalanan alienates us also from communion sa ating ugnayan, sa ating kapwa-tao. At hindi lang yon, maging sa ating harmonious relationship sa iba pang mga nilikhang bagay. Bakit may pang-aabuso ng kalikasan? Kasi sa puso ng tao, there is corruption. There is sin. May kasalanan. Yun po yun Ginoo, kakaunti nga ba ang maliligtas? Alam natin ang hangad ng Diyos ay makasama tayo sa Kanyang makalangit na piging. At sabi ko nga, kung tatanungin ko kayo, saan nyo gustong mapunta? Alam ko na naman ang sagot ninyo Wala namang gustong mapunta sa impyerno Lahat naman ng sagot natin, ang gusto natin mapunta sa langit. Kaya lang, ito po yung tanong. Gusto natin mapunta sa langit. Pero ang tanong, ikaw ba ay nabubuhay o tayo ba ay nabubuhay para sa langit? No? Gusto mong mapunta sa langit? No? Para lang din niyang mag-aaral. Gusto mong maging inhenyero. Gusto mong maging doktor. Yun yung end mo Yun yung purpose mo kung bakit ka nag-aaral. Yun yung direction na tinatahak mo. Gusto mong maging ganito. Kaya kung gusto mong maabot yon, pangarap na yon, yung end na yon, dapat, anong gagawin mo? Mag-aaral ka mabuti. No? Hindi ka puro relax lang. No? Hindi yung sa halip na gawin yung mga dapat gawin, iba ang ginagawa mo, papaalam ka sa bahay, gagawa ng project. Yung pala, tumatambay lang. And the worst, hindi basta tumatambay, nagbibisyo pa. Ano kaya mangyayari? What will happen to that student? Hindi yun makakarating doon sa kanyang nais na goal. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, we want to go to heaven, but ang tanong, ang buhay ba natin, tayo ba'y nabubuhay para sa langit?
Ang mabuting balita ay nagsasabi sa atin ng langit ay isang paroroonan. It is our destination na dapat tinatahak natin dito sa lupa paalang. No? Ang langit ay sinisimulan dito sa lupa. Hindi ho yan darating na bigla na lang, andun ka na. Hindi ho eh. Dapat sinisimulan dito sa lupa. Mabuhay. Kaya nga, di ba, sinasabi sa atin, no? Anong sinasabi sa atin? Live in the Spirit, mabuhay sa Espiritu. Alisin, iwasan yung hindi dapat nabubuhay saan? Sa pita ng laman. O, di ba? Ngayon, sa mabuting balita, anong sinasabi sa atin? Pag sumikapan yung pumasok sa makipot na daan. At ano po ba itong makipot na daan na ito? Kanina, doon sa antiphon para sa gospel, sinasabi sa atin yung ang Panginoong Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay. No one comes to the Father except through Jesus. No. Itong ibig sabihin sa atin, ang tanging daan ay walang iba kundi si Jesus. Ang makipot na daan ay si Jesus. Bakit makipot? Kasi ang daan na tinahak ng ating Panginoon upang tubusin tayo at pagkalooban ng bagong buhay ay hindi ho isang madaling daan. Yun ay ang daan ng krus. No? Ayan. Kung driver ka kasi, syempre, anong gusto mo? Yung malawak na daan. Gusto mo nasa expressway ka kasi mas matulin ang takbuhan. No? Pero alam nyo po, ang daan patungo sa langit, wala pong expressway, walang shortcut. It is the way of Jesus. And often, the way of Jesus is the road less traveled. No? Ang daan ni Jesus ay ang daan na kokonti, hindi marami ang tumatahak. Bakit? Kasi nga, hindi kasi madali. No? Maraming mga bagay kasi ang kailangan mong gawin. No? Una, if you embrace the cross of Jesus, if you embrace the way of Jesus, you must learn how to die. Kailangan mong matutunang mamatay. Saan? Sa kasalanan, sa pagkamakasarili, at mabuhay saan? Sa pagbabahagi at sa pagmamahal. Kinakailangan din nating matutunan ang kahalagahan ng salitang sakripisyo. Di ba? Iyon ang problema. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, anong gusto ng marami? Ayaw na ng salitang sakripisyo. Ang lahat gusto maging convenient. No? Kasi totoo, no? With the advancement of technologies, di ba, our life becomes convenient. But unfortunately, there are certain things, may mga bagay na hindi dapat daanin na maging konbinyente lang. No, kasi nasanay tayo lahat na lang, madali na lang eh. No? Dati kasi noon, di ba? Remember, in the olden times, yung mga televisions, para malipat mo ng channel, lalapit ka pa. Ano? Pipihitin mo. Para malang malipat yung channel, may effort pa rin. Ngayon, pagka ayaw mo na yung channel na pinapanood mo, anong gagawin mo? You have the remote. At sometimes, high-end televisions, merong tinatawag nating voice command. Di ba? Sasabi ka lang, play ganito, play. Di ba? Sumasagot na rin yung television, pati cellphone, sumasagot. Hi Siri. Di ba? Tingnan nyo, it's all convenient now. To the point that, yun nga, yung tao, para bang gusto na lang lahat madali. But unfortunately, hindi ho yung madali ang naghahatid
sa buhay na walang hanggan. Hindi ho yung masasarap na mga bagay ang siyang maghahatid sa atin sa totoong buhay. Kahit nga po sa buhay natin no? Kung tayo nasanay na ng puro na lang sarap, no? Ayaw mo na ng hirap. Sige, kumain ka ng kumain. Alam nyo, kahit nga sa pagkain, alam nyo ba kung anong mga pagkain ang nagbibigay ng sakit? Yung masasarap. Yung sobrang sasarap. Di ba? Totoo. Kasi maraming pampalasa yun At madalas yung mga pampalasa na yun, nakasisira ng kalusugan. Tingnan nyo. So, the road of Jesus is the cross. The path of Jesus is the path of the cross. Pero ito ang tanging daan na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga huwag matakot sa krus. Pangalawa, from time to time, akala natin, one time that we have chosen Jesus, one time that we have chosen God is already enough. But in order to belong to God's kingdom means persistent and constant choosing God. Persistent at palagian na pagpili sa Diyos. Hindi ho minsan lang, sasabihin natin, nabinyagan, Lord, nabinyagan naman ako. Okay na yan. Para bang meron akong badge. May seal na po. Totoo. Pagka nabinyagan kasi, there is already the seal. But unfortunately, hindi naman sapat na may selyo ka lang, hindi mo naman sinabuhay. Kasi nga, di ba, ngayon lang, tingnan natin yung loob ng simbahan. Gaano ba karami ang nabinyagan? Ngunit gaano ba kayong karami na nandirito ngayon sa loob ng simbahan at nagsisimba? Di po ba? Kasi kung talagang yung lahat ng bininyagan magsisimba, siguro kapos na kapos ang space natin, kapos na kapos ang mga upuan natin para lamang ma-accommodate yung mga mananampalataya o mga binyagan. Kulang na kulang din siguro ang bilang at schedule ng mga misa natin just to accommodate the number of believers. Kapos. Pero yun nga, sa simula, nabinyagan. Hindi naman nabuhay bilang Kristiyano. Kaya sabi ko sa inyo, it's a constant and persistent choosing Jesus, choosing God na mabuhay sa buhay natin. Hindi ho uso ang lagay para mapunta tayo sa langit. Hindi ho uso ang badge system. Hindi ho porket nag-donate ka, sure ka na. Hindi ho lahat ng palaging pagka may misa at laging merong nag-o-occupy ng front seats, hindi naman po kayo mga nasa harap ngayon hindi ho sigurado kasi alam naman ng Diyos bakit ka nandyan sa unahan, yung iba dahil status symbol. Di ba? Ayan. So, it's a constant and persistent choosing Jesus, choosing the way of Christ, choosing God na siyang maghari sa buhay natin. Belonging to God's kingdom is not something that is cheap. Hindi ho mumurahin. Hindi porke yun nga, sabi ko sa inyo, parang nagbigay ka ng donation, okay na. Hindi ho It's constant. Patuloy habang habang nabubuhay ka. Do good. Be good. Choose God. Choose the will of God. Yun po. And then, minsan napapakinggan natin to sola fide. Faith alone. Lord, I believe in you. Lord, I know that you are merciful. Yes, you believe that God is merciful. Totoo naman po yun. Mahabagin at maawain ng Diyos. Pero ano bang dapat?
No? If God is merciful, yung mercy na yon, yung habag na yun ng Diyos, yun ang dapat magbunsod para baguhin mo ang sarili mo. Oh. Our encounter with Jesus is not an encounter na para bang, okay, na nagkita tayo, ano, para bang kilala kita, kilala mo ko, no? Pero nabago bang buhay natin? No? Ang totoo, dapat pagka nakakatagpo natin si Kristo at nararanasan natin ang habag at awa niya, it should bring conversion or change or transformation sa buhay natin. No? Ayun ang problema. No? Sinasabi natin, sola fide. No? Minsan din sinasabi natin, sola gratia. Anong ibig sabihin? Grace alone. Yes, salvation is grace. Kasi hindi naman natin kayang sagipin ang ating mga sarili. Palaging ang Diyos ang nagsisimula. Palaging ang unang gumagawa ng hakbang ay walang iba kundi ang Diyos. Totoo po yun. Pero sabi ni Santo Tomas de Aquino, grace builds on nature. Ang biyaya ay yumayabong depende sa pakikisangkot at pakikiisa ng tao para yung biyaya na yon totoong maging mabunga sa buhay ng tao. No? Para lang yan kung ilalagay natin sa doon sa kasabihan natin sa Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May cooperation. O hindi naman pwedeng grace lang. Kaya nga sabi rin sa sulat ni Santiago Apostol, faith without good works is dead. No? Ang pananampalataya na walang kaakibat na mabuting gawa ay patay. No? Kaya pagka ganito ang ating pananaw, binibigay na sa atin lahat eh. No? Opportunities are given to us. Ang biyaya ng Diyos ay pinagkakaloob sa atin. Baka dumating po ang araw, katulad ng picture na binibigay sa atin in the gospel, yung mga pinagtabuyan natin, yung mga minak natin, ininsulto natin, at makikita natin na nasa kaharian ng Diyos. No? Napakalungkot po nun. Diba? Napakalaking panghihinayang. Sasabihin natin, kwarta na, naging bato pa. Hawak ko na, nakawala pa. Grace, opportunities are given by God. Hindi ho nagkukulang ang Diyos. Pero sana, wag nating sayangin. Kaya nga, ano yung leksyon? Treasure every opportunity. Treasure your relationship, our relationship with Christ. Treat it as the most important thing in our life. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoong ang tanging hangad ay makapasok tayo sa makipot na pintuan nang mapabilang tayo sa kanyang kaharian, ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging tanda at kasangkapan ng paghahari ng Diyos
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan naway gumalang sa karapatang pantao at sa kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pasanin sa isip at katawan, naway makatagpo ng kaaliwan sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway walang kapagurang magsumikap na makapasok sa makipot na pintuan patungo sa bulwagan ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanang ang nais ay mapabilang sa mga magtatamo ng kaligtasang hatid ni Jesucristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin, sumasalangit ka, sambahin. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa araw-araw at patawarin mo kami. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod ang lahat. Panalangin sa mahal na Santa Cruz. O Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng iyong kamatayan sa krus, dinulot mo ang aming kaligtasan. Ang krus na sagisag ng kaparusahan at kamatayan ay naging tanda ng kaligtasan at buhay. Ang krus na gamit ng tao sa paghusga at pagparusa ay naging instrumento ng Diyos upang yakapin ang taong nagkasala. Ang krus na nagtutuldok ng buhay ay siyang nagdulot ng buhay na walang hanggan. O mahal na Santa Cruz, niyayakap ka namin sa oras ng aming mga kahinaan at kasalanan. Pagkalooban mo kami ng biyayang kinakailangan upang ito'y aming mapaglabanan. Niyayakap ka namin sa oras ng pagdurusa at pagsubok sa buhay. Pagkalooban mo kami ng lakas at liwanag, upang ito'y aming mapagtagumpayan. Niyayakap ka namin sa gitna ng mga sakit at karamdaman.
pagkalooban mo kami ng ganap na kagalingan. Niyayakap ka namin sa oras ng kalamidad at hagupit ng kalikasan. Pagkalooban mo kami ng kapanatagan, sapagkat batid naming hindi mo kami pababayaan. O mahal na Santa Cruz, sa mga oras na ito, kami dumudulog at humihingi ng biyaya. At sa pagtanggap namin sa mga biyayang hinihiling, aming pinapapurihan si Jesucristong Panginoon namin. O mahal na Santa Cruz, kaisa ng mahal na inang si Maria, kami magbabantay sa iyong paanan, taglay ang luha ng pagbabalik loob at ang galak ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon naming manunubos. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan at magbunga ang inyong pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Pagkatapos likhain ang lahat ng tao, sinabi ng Diyos, ngayon nalangin natin ang tao at gagawin siyang kalarawan natin
Siyang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ang salita ng Diyos. Ang bayan at kalikasan. Ang pahayag tungkol sa paglalang ay di maaaring ihiwalay sa pahayag ng Diyos at sa kanyang kasunduan sa kaisa-isa niyang bayan. Ang karangalan ng Diyos ay nagaganap sa pagpapakilala at pagbabahagi ng kanyang kabutihan na siyang dahilan ng paglalang niya sa sanlibutan. Ang huling layunin sa paglalang ng Diyos ay maging lahat sa lahat ng bagay, habang nilalayo ng sariling dangal at kaligayahan natin. Ang lahat ay nilalang ng Diyos para sa tao, subalit ang tao naman ay nilikha upang maglingkod at umibig sa Diyos at ipatungkol sa Kanya ang sansinukob. Tunay na kahangahangang pagmasdan ang sangkatauhang tumatanaw ng pinagmulan sa Diyos. Ang lalaki at ang babae ay tinatawag na makiisa sa pamamahala ng Diyos, hinggil sa ibang mga nilalang. Dahil diyan, pananagutan nila ang daigdig na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Ang lalaki at ang babae ay katulong ng Diyos sa pagpapaunlad ng sanlilikhang nakikita. Ama naming mapagmahal, nilalang at tinawag mo ang tao, hindi lamang upang magtamasa, kundi upang mamahala rin sa iyong mga nilikha. Ibinigay mo sa amin ang lahat ng bagay upang pangalagaan. Dahil dito nagpapasalamat kami sa iyong walang maliw na kabutihan. Namumuhay kami rito sa lupang ibabaw, bagamat kami ay nakalaan sa buhay sa piling mo sa kalangitan. Kaya nga, inaasahan mong amin ding pangangalagaan ang mga nilikha mo, bagamat kami ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng pagmamalabis namin sa kalikasan, gayon din sa aming pagwawalang bahala sa kapakanan ng aming bayan, sa pag-iisip na kami ay nakalaan lamang upang sumamba sa iyong kapurihan. Nawa sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birhen, gayon din na San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi, tunay kaming maging makadiyos sa aming pagiging makakalikasan at makabayan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming Kura Paroko, Reverend Father Proceso Spiritu, at ng kanyang katuwang na pari, Reverend Father Jobenson Alarcon, malugod po namin kayo tinatanggap sa aming pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao at Parokya ni San Pascual Bailon. Na kung saan po ang aming parokya, isa sa may pinakamahabang pagdiriwang ng kapistahan. 3 araw po ang aming kapistahan. Ang unang araw po, May 17. Ito po ay kapistahan ni San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ay patron para sa mabuting bokasyon. Bokasyon po ng pagpapare, pagmamadre, single blessedness, at patron din po upang makahanap na makakapareha sa buhay. Ay kalawang araw po, May 18, kapistahan po ni Santa Clara ng Assisi. Si Santa Clara naman po ay patron para ng mga childless couple. Siya rin po ay patron para sa isang mabuti at maliwalas na panahon. Ikatlong araw po, May 19, kapistahan po ng mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Salambao. Dito po, maaari po tayong humiling ng iba't ibang uri ng intensyon. Intensyon po ng kagalingan or sa kabuhayan, sa pagpasa po sa mga board exam, at iba't ibang uri pa po ng intensyon. Ang sayaw po sa Ubondo ay hindi ordinaryong sayaw. Ito po ay isang sayaw panalangin na nilapatan ng steps na may kaukulang galaw ng katawan. Ang unang step po ay ang indak ng puso, na kung saan po ang ating mga hinlalaki na tapat sa ating puso, tanda ng ating malalim na pananampalataya. Ang ikalawang step po ay ang hayon. Sa kababaihan po, pagtataas ng matres, at sa kalalakihan naman po ay pagdaloy ng masaganang punla. Ang ikatlong step po ay ang pagluhog. Dito po ay tinataas natin ating mga kamay. Sa kababayan po ay nahaplas sa sinapupunan. Sa kalalakihan po sa balakang. Ito habang iniinusal natin ang pagkakaroon ng anak. Ay kaapat na step po ay balse lateral. Na higit po sa ating malalim na pananampalataya, higit natin kailangan ng tulong panalangin ng ating kapwa. Ay kalaming step po ay ang pasasalamat. Magkahawak kamay po ang mag-asawa, magkapareha. Ito po ay tanda ng ating mga pinapanalangin ay tinataas natin sa ating Panginoon. Sabi nga po, ang pinakamataas na pananalangin ay pagdala sa banal na misa. Maaari po kayong magpamisa ng 9 na araw, 9 na linggo, or 9 na buwan. Maaari po dito sa aming parokya, o sa parokya po kayo madalas na nagsisimba. Bukas din po aming museo, sa gawing kaliwa po paglabas ng simbahan. Nandiyan po yung relic na aming mga patron, tsaka po yung kasaysayan ng aming parokya. May binibenta rin pong itlog sa likod para po sa mga nais mag-alay sa retablo ni Santa Clara. Meron po ba ditong nais na magpatotoo? Life testimony po. Kayong pasalamat. Meron po ba? Wala po. Sige po. Kung wala po, isayaw na po natin ating mga panalangin. Okay, pwede pong maghiwalay-hiwalay konti para po makasayaw tayo ng maayos. Sayaw po natin ating mga panalangin kasama po ang Shrine Ministry Dancers. Salamat po.